Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni ka-BBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga ka-BBM, sa wakas, nakahanap ng katapat itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Paano ba naman hindi siya tinitigilan ng pang-aasar at pangbabatikos ng suspendidong congressman at pinaghihinalaang mastermind sa Digamo killings na si Arnie Teves Jr. Simula kasi noong mga nakaraang linggo ay halos araw-araw na nagpo-post sa kanyang social media account itong si Teves at patuloy na binabatikos at tinutuligsa itong si Remulla. Isa sa mga nagpakulo ng dugo ni Remulla ay nang sabihan siya ni Teves na sinungaling, tanga at bobo dahil sa mga mali-mali nitong pahayag at pag-iingay sa social media laban sa kongresista. Dahil dito walang nagawa ang DOJ Secretary at nagsumbong na sa korte para iapila ang patuloy na pagtuligsa ni Teves laban sa kanya. We will ask the Supreme Court to take cognizance of his behavior. Kasi ayaw na Supreme Court na ginagamit ng social media para sa batas. Kaya kami nag-iingat kami dyan, wala kami pinopost dyan tungkol sa social media, tungkol sa ginagawa namin. Kasi hindi siya tamang lugar para ipaliwanag ang mga kaso namin. Maliwanag ang ating narinig na sinabi ni Remulla na hindi ang social media ang tamang lugar para pag-usapan ang mga kaso dahil ayaw na ayaw ito ng Supreme Court. Pero komento at reaksyon ng ating mga kababayan, si Remulla ang numero unong nagpapalabas at nagpapahayag sa social media para akusahan agad ang mga pinaghihinalaang akusado kahit wala pa ng mga kumpirmadong impormasyon at sapat na ebidensya laban sa kanila. Sabi pa ng ating mga kababayan at ilang grupo, hindi natin masisisi ang mga pinaghihinalaang akusado gaya ni General Bantag at Congressman Teves kung ganito ang kanilang maging asal dahil si SOJ Remulla mismo ang dahilan at unang nag-iingay sa social media bagay na bumibelta lang si Teves at Ibig sabihin, may resbaan lang talaga nila. Pero malino naman sabi niya, di ba? Bantag sa mga banat sa kanila. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay ka-BBM News PH, mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa sayaw, idinaan ni suspended Congressman Arnold Last time. Teves ang akusasyon ng DOJ na isa siyang terorista. Ayon naman kay Justice Secretary Boying Remulla, dapat makarating sa Korte Suprema ang inaasal ni Teves sa social media. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Todo giling at meron pang pawoling. Sa sayaw idinaan ni suspended Congressman Arnie Teves ang sagot niya kay Justice Secretary Boying Remulla sa plano nitong ituring siyang terorista. Biro ni Teves, ang pagsasayaw niya ang pinakabago raw training ng mga terorista. Ipinagkibit balikat naman niya ni Remulla. Hindi niya raw napanood ang video. Sa ngayon, pinoproseso na raw ng Anti-Terrorism Council ang inihaing petisyon ng DOJ para ituring na terorista si Teves. Ilan sa naging basehan ni Remulla ang serye ng mga patayan at pananakot sa Negros Oriental na umano'y kagagawa ng grupo ni Congressman Teves. Nakapaghain na rin ng ebidensyang NBI sa Anti-Terrorism Council at magkakaroon pa raw ng pulong kaugnay rito. Dudulog ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla sa Korte Suprema ang mga naging banat daw sa kanya itong si suspended Representative Arnolfo Teves Jr. sa kanyang social media account. Sinabi nitong si Secretary Remulla na ayaw ng Supreme Court na gamitin ng social media kapag may mga kaso. Iginit pa ng kalihim na malinaw na guilty sa kasong kinakaharap
pag-usapang social media kasi hindi na kasi maiwasan magkaganyan, magpo-post ng kung ano-ano. Lalo pag may sama ng loob talaga sa mga tao. Karamihan sa mga tao ngayon, puro social media na ngayon. Ginagawa nilang batas ang social media. Baga labasan ng sama ng loob. Kaya Lalo na sa Facebook. Ganun. idinadaan lamang niya ito sa social media. Paglilinaw pa nito na hindi na nila papatulan sa social media ang mga banat nitong si Congressman Teves at hinamon na lamang niya ang opisyal na harapin na lamang ang kanyang mga kaso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. He's trifling with the judicial process. We will ask the Supreme Court to take cognizance of his behavior. Kasi ayaw na Supreme Court na ginagamit ng social media para sa batas. Kaya kami nag-iingat kami dyan. Wala kami pinopost dyan tungkol sa social media, tungkol sa ginagawa. Pero sabi naman siya naman daw na una. Hindi natin alam guys, basta ano naman yung narinig natin dito. Diba? Pero kaya na sinabi naman kayo na siya naman daw na una. Sabi dito. Namin, kasi hindi siya tamang lugar para ipaliwanag ang mga kaso namin. Ang tamang lugar para ipaliwanag ang kaso natin ito ay sa husgado. Tsaka dito sa DOJ, sa preliminary investigation. Kung natatakot man ang isang tao dahil siya'y may kasalanan at alam niya siya'y mapaparusahan, alam na natin yan. Flight is an indication of guilt. Ang tumatakas, malamang sa alam natin lahat, ay malamang may kasalanan talaga. Yung ayaw magsumite sa proseso ng batas, ay talagang may kasalanan yan. Kung ayaw na rin talaga magsumite. Sa code of... Pero may nareak ako Nakon sabi, yung papatunayan, uwi daw siya ng Pilipinas, Chavez daw. sa code of conduct Pero pag di rin napatunayan, magre-resign daw si Boying, sabi. of professional conduct namin. Talagang ayaw talaga ng Korte Suprema na kami bumabad sa social media tungkol sa mga kaso kami hinahawakan. Makikita nyo na yan sa code of ethics ng isang abogado. Biski na, basta ikaw ay party to any case, you do not trifle with the process. And you do not put doubt into the judicial process. Kasi yan, para sa lahat yan eh. Pag ginawa mo yan, yung buong bansa, pinagdududahan mo na yung judicial process ng buong bansa. You're trifling with it. Bahagi po yan mga kabumbo ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Naniniwala ba kayo na ang mastermind ito, si Kong Arnie Teves? Ha? Kayo, mga kampo ng Digamo, kahit sino. Mayor Janice, Mama Pritz, Mayor Pritz. Naniniwala ba kayo? Kasi, pag nakulong itong si Kong Arnie Teves, dahil kakadiin, sabi ko sa inyo, ang hinahanap natin dito, hustisya. Pag nakulong ang isang taong walang kasalanan, paano nyo sasabihin na ang hustisya ay nakamit? Kung ang mga makukulong walang kasalanan, diniin or sinetap lang. Paano nakamit ang hustisya? Tapos yung mga totoong mastermind, mga suspect, tatawa-tawa, pa-chill-chill lang, iinom-inom. Kung tutuusin, wala akong pakialam kahit makulong yung mga yan, kahit walang kasalanan yan. Pero bilang isang tao, netizen, vlogger din, at nagsasabi ng opinion, kung gusto nyo makamit ang hustisya, tingin muna kayo sa paligid nyo. Huwag kayo masyadong mag-concentrate kay Kong Arnie Teves. Kasi kaka-concentrate nyo kay Kong Arnie Teves na siya ang mastermind. Hindi kayo nag-iimbestiga ng iba pa. Tulad nung nakaraan, may lumalapit daw sa DOJ na meron daw isang talagang mastermind sa Gobdigamo. Brownie daw, brownie. Di ba dapat lahat? Parang aso lang brownie. Di ba dapat lahat tinitignan yung anggulo? Iniimbestigahan lahat. Kasi kapag ang isang krimen daw hindi pa nakakamit ang hustisya o
hindi pa nasasabi sinong mastermind. Lalo na ito si Gob Digamo, isang politician, popular na tao. Everybody is a suspect, sabi daw. Sana kung sino hahawak na judge or hukom, korte sa kasong Gob Digamo. Your Honor, gusto mo malaman kung guilty or not guilty, may kinalaman or walang kinalaman sa Gob Digamo? Mastermind o hindi mastermind si Kung Arnie Tevez, Your Honor? Inihayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. na hindi magiging madali at hindi pwedeng gawin basta-basta ang paghiwalay sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Ano yan, bagamat makakabuti, ito ang magiging independent na ang naturang hanay ng kapulisahan na upang walang maging hadlang sa kanilang mas epektibong pagkatrabaho ay hindi ito maaaring mahiwalay agad sa Philippine National Police dahil sa kinakailangan nito ng kaukulang batas. Dahil dito ay pinapaubayan na ni Philippine National Police Chief Acorda sa mga mambabatas ang desisyon sa paghiwalay sa investigating body ng pambansang pulisya na Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. For an investigating body para magiging effective is medyo there is freedom. Walang gaanong wala nang inhibitions. Kung pwedeng autonomy. But of course, this is more of a legislative action. So we will leave it to our good congressmen, to our legislators. I do believe that this disciplinary mechanism na established na ay talagang kung ma-fully utilize, magtutulungan ng bawat isa, mapapabilis ang paglilinis ng aming hanay. Kaugnay nito ay una na rin nagpahayag ng suporta si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa planong ihiwalay ang Internal Affairs Service. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.